Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Isa na naman pong inspirational story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay kapulutan nyo ng aral. Ito ay pinamagatang Pader na May Lamat. Sa bawat sigaw ng ama, may pusong anak na unti-unting tumatahimik. Hindi niya hinahanap ang sermon kundi ang yakap na matagal nang nawala. Paano mo mararamdaman ang pagmamahal kung laging galit ang bumabalot? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi lahat ng sermon ay kayang unawain agad. Minsan, sa likod ng matitigas na salita, may pusong sugatan din. Hindi lang ang nakikinig kundi pati ang nagsasalita. Ito ang kwento ng isang tahanang minsan boses lang ang malakas at puso ang nanahimik. Ngunit sa bawat sigaw, may iniwang tanong. Hanggang saan ang kayang tibayin ng pagmamahal ng isang anak? Kung ang paulit-ulit niyang naririnig ay hindi mahal kita, kundi bakit ka ganyan? Ang araw ay sumisikat na, ngunit sa loob ng bahay ng mga Villanueva, tila hindi pa rin nagigising ang kapayapaan. Bawat umaga ay may dala na namang bagong tensyon. Isang hindi nakikitang ulap na bumabalot sa sala, sa kusina maging sa banyo. Si Mang Simon ang haligi ng tahanan. Nakaupo sa hapag, ang kaniyang kape ay halos malamig na. Habang ang kaniyang mga mata ay nakapako sa pintuan ng kwarto ni Junjun. Ang tiktak ng orasan sa dingding ay parang tambol na nagbibilang ng bawat segundo ng kaniyang pasensya. Junjun! Alas 7 na! Hindi ka ba bababangon dyan? Ang boses ni Mang Simon ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa tahimik na umaga. Ang bawat salita ay may bigat, may babala. Sa loob ng kwarto, nagtalukbong si Junjun ng kumot. Ang kaniyang kama ay parang kuta. Isang pansamantalang kanlungan mula sa mundo, lalo na mula sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit. Nagbabaka sakali sa paggising niya ay maglaho ang lahat ng problema. Pero alam niya, walang pagtakas. Opo tay, babangon na po! Ang sigaw niya, pilit na ginagawang masigla ang boses kahit na ang kalooban niya ay parang basang panyo na kinukuyumos. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Simon. Ang kanyang asawa, si Aling Rina, ay lumabas sa kusina na may dalang platong may mainit na pandesal. May ngiti sa kanyang labi, pero ang kanyang mga mata ay nagtatago ng pag-aalala. Hayaan mo na muna, Simon. Baka pagod lang sa pag-aaral. Malumanin niyang sabi, pilit pinapakalma ang sitwasyon. Pagod? Saan na pagod? Puro laro lang naman ang inaatupag niyan. Ang dami ng pinagbago mula nung magbinata. Hindi na nakikinig. Ang boses ni Mang Simon ay umalingaw-ngaw. Ayan na naman po si tatay. Aga-aga sermon na naman. Bulong ni Junjun sa sarili habang pilit na bumabangon. Ang bawat galaw ay mabigat, tila may nakadagan sa kanyang balikat. Paglabas niya ng kwarto, dumiretso siya sa banyo. Narinig niya ang nagpapatuloy na usapan ng kanyang mga magulang. Kailangan niya matuto, Rina. Hindi habang buhay nandito ako para gabayan siya. Kailangan niya maging responsableng tao. Tingnan mo ang mga marka niya sa eskwela. Bumaba na naman. Pero Simon, may sarili na rin siyang isip. Hindi na siya bata. Kailangan nating bigyan ng space. Baka lalo siyang lumayo. Espasyo? Ano mangyayari kung puro espasyo? Lalaki siyang walang alam sa buhay. Gusto ko lang naman na makakabuti sa kanya. Ang boses ni Mang Simon ay may halong pagkabigo at pag-alala. Narinig to ni Junjun. Ang mga salitang walang alam sa buhay ay tumagos sa kanyang puso. Nag-iwan ng kirot. Para siyang pinipiga, ang mga kamay niya ay nanginginig habang nagsisipilyo. Pagkatapos magayos, lumabas si Junjun at umupo sa hapag. Ang kanyang mga mata ay umiiwas na tingnan ng kanyang ama. Kinuha niya ang pandesal at sinimulang nguyain. Walang lasa. Kumain ka na maayos, Junjun. At pagkatapos may pag-uusapan tayo. Sabi ni Mang Simon, ang kanyang tinig ay malamig. Opo.
Maikling sagot ni Junjun. At wag mong kalimutan, may exam kayo sa math mamaya, di ba? Nag-aral ka ba na maayos kagabi? O puro laro na naman sa cellphone mo? Dagdag ni Mang Simon. Naramdaman ni Junjun ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa baso. Nag-aral po ako, Tay. Talaga lang ha, sana nga. Dahil kung hindi, alam mong mangyayari. Banta ni Mang Simon, ang kanyang mga matay matalim. Pagkatapos kumain, dumiretso si Junjun sa eskwela. Ang bigat ng sermon ng kanyang ama ay nakasabit sa kanyang balikat. Sa klase, pilit siyang nag-focus, pero ang mga salita ng kanyang ama ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang mga numero sa math ay nagmistulang naglalakihang mga hadlang. Kinagabihan, pag-uwi niya, sinalubong siya ng tahimik na hapag. Nakita niya ang kanyang ina na nag-aalala mukha. Kamusta ang exam mo, anak? Tanong ni Aling Rina, ang kanyang tinig ay malambing. Ayos lang po, Nay. Pagsisinungaling ni Junjun, pilit na ngumingiti, pero alam niya sa loob na hindi. Pagdating ng report card, ang takot ni Junjun ay nagkatotoo. Ang kanyang marka sa math ay bumaba ng husto. Kulang na lang ay bumagsak siya. Ang kanyang puso ay kumakalabog ng malakas habang hawak ang papel. Alam niya, ito na ang katapusan. Nang makita ni Mang Simon ang report card, ang kanyang mukha ay nagdilim. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Junjun! Ano to? Anong nangyari sa mat mo? Nanginginig si Junjun. Tay, pasensya na po. Mahirap po talaga ang exam. Mahirap? O hindi ka lang nag-aral na maayos? Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo, mag-aral ka mabuti. Ito ba ang resulta ng pagsisikap ko sa'yo? Ang pagod ko sa pagtatrabaho para makapag-aral ka. Ang boses ni Mang Simon ay unti-unting lumalakas. Hindi po sa ganun, Tay. Sinubukan ko po. Pabulong na sabi ni Junjun. Sinubukan? Ito ba ang subok? Wala kang ginawa kundi maglaro sa cellphone mo. Ilang beses ko nang kinumpis ka yan, di ba? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na unahin ang pag-aaral. Pero Tay, lahat ng kaibigan ko... Pagtatangka ni Junjun na ipaliwanag, ngunit pinutol siya ng kanyang ama. Wala akong pakialam sa mga kaibigan mo. Ang kinabukasan mo pinag-usapan dito. Hindi mo ba naiintindihan yun? Hindi ka na bata para hindi mo malaman kung anong tama at mali. Alam ko po ang tama at mali, Tay. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan niyo akong pahirapan ng ganito. Sigaw ni Junjun, ang kanyang tinig ay may halong sama ng loob at pagkabigo. Ang kanyang mga mata nagbabanta ng lumuha. Pahirapan? Junjun, ginagawa ko to para sa'yo. Gusto ko magkaroon ka ng maganda kinabukasan. Ayoko matulad ka sa akin, na hirap sa buhay. Gusto ko makapagtapos ka, magkaroon ng trabaho, maging matagumpay. Pero hindi ko po kailangan ng ganitong disiplina, Tay. Sobra na po. Hindi niyo po ako pinapakinggan. Hindi niyo po ako naiintindihan. Ano? Hindi kita naiintindihan? Anak, mas matanda ako sa'yo. Mas marami na akong karanasan sa buhay. Alam ko kung ano makakabuti sa'yo. At kung ang pagdidisiplina ang paraan para matuto ka, gagawin ko. Hindi po ito pagdidisiplina, Tay. Pagsasakal po ito. Wala na po akong laya. Gusto ko lang naman makasama mga kaibigan ko, Gusto ko lang naman maging normal. Normal? Ang paglalaro ng cellphone buong araw ay normal? Ang pagbagsak sa eskwela ay normal? Junjun, hindi mo alam kung ano pinagsasabi mo. Ayoko na po! Ayoko na po sa ganito! Ang hiyaw ni Junjun at sa wakas bumuhos ang kanyang mga luha. Tumakbo siya papasok sa kanyang kwarto at padabog na isinara ang pinto. Naiwan si Mang Simon na nakatayo, ang kanyang dibdib ay masakit sa galit at pagkabigo. Napatingin siya sa kanyang asawa na nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang mga mata puno ng pag-alala. Simon, baka tama si Junjun, kailangan mo siyang pakinggan. Malumanay na sabi ni Aling Rina. Pakinggan? Narinig mo ba sinabi niya? Sakal daw. Rina, ginagawa ko lang tama. Oo, alam ko. Pero baka kailangan mo ring maging mas malambot. Baka kailangan mo ring ipaliwanag sa kanya kung bakit mo ginagawa mga bagay na to. Hindi lang puro utos. Paramdam mo sa kanya na para sa kanyang ginagawa mo. Isang linggo ang lumipas at ang tensyon sa bahay ay hindi bumaba. Si Junjun halos hindi nakikipag-usap sa kanyang ama.
Ang kanyang mga sagot, maikli. Ang kanyang mga galaw, mabilis. Pilit na umiiwas sa anumang pakikipag-ugnayan. Si Mang Simon naman ay nanatiling matigas ngunit sa loob, nasasaktan din sa paglayo ng kanyang anak. Isang gabi habang naghahapunan, si Junjun ay tahimik na kumakain. Ang kanyang nakababatang kapatid, si Maya, na nasa 6 na taong gulang, ay biglang nagsalita. Tay, bakit po hindi na kayo nagkukulitan ni Kuya Junjun? Inosenteng tanong ni Maya habang nakatingin sa kanyang ama at kuya. Natigilan si Mang Simon, natigilan din si Junjun. Ang tanong ni Maya ay tumagos sa kanilang puso. Nagpapaalala sa kanila ng mga panahong mas masaya sila, mas malapit. Ay, busy lang kami anak. Pilit na ngiti ni Mang Simon. Pero po dati naghahagisan pa kayo ng unan, tapos po nagkukulitan kayo. Ngayon po tahimik na lang kayo. Sabi ni Maya, ang kaniyang mga matay malungkot. Ang mga salita ni Maya ay parang sampal sa mukha ni Junjun. Naalala niya ang mga araw na masaya silang naglalaro ng kaniyang ama. Ang mga panahong hindi pa sila nagkakalayo. Ang paghagisan nila ng unan, ang pagtawa ng malakas, ang paghampas sa kanya ng kaniyang ama na may kasamang biro. Ngayon tila ang bawat salita ay may dalang bigat. Kinabukasan, habang naglilinis ng bakuran si Mang Simon, napansin niya si Junjun na nakaupo sa labas, nagbabasa ng libro. Lumapit siya, dahan-dahan. Anong binabasa mo anak? Tanong ni Mang Simon. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa dati. Nagulat si Junjun. Ito po tay, science po. Mabuti naman, kailangan mo talaga magbasa, hindi lang puro cellphone. Sabi ni Mang Simon. Ang kanyang mga salita ay may halong payo, hindi utos. Tahimik si Junjun. Alam mo Junjun, nagsimula si Mang Simon. Ang buhay parang pagtatanim ng puno. Kailangan mong alagaan, diligan at paminsan-minsan putulin ang mga sanga na hindi na kailangan para lumaki na maayos. Masakit oo, pero para sa ikagaganda ng puno sa bandang huli. Tumingin si Junjun sa kanyang ama. Nagulat siya sa pagbabago ng tono ng kanyang ama. Hindi ito ang nagagalit na tinig na nakasanayan niya. Hindi ko sinasabing perpekto ako anak. Marami akong pagkukulang. Pero lahat ng ginagawa ko kahit minsan nagiging higpit ako ay para sa iyo. Ayoko lang na maranasan mo ang hirap na dinanas ko noon. Ang hirap ng walang pinag-aralan, ang hirap ng walang alam. Kaya nga pilit kitang pinag-aaral ng maayos para magkaroon ka ng mas magandang buhay kaysa sa akin. Ang mga salita ni Mang Simon ay tumagos sa puso ni Junjun. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang sakit sa boses ng kanyang ama, ang pag-aalala na nakatago sa likod ng bawat sermon. Hindi niya nakita ito noon dahil puro galit at sama ng loob ang bumalot sa kanya. Naalala mo ba nung maliit ka pa? Mahilig kang maglaro sa labas. Minsan umuwi ka na may sugat sa tuhod. Niyakap kita tapos nilagyan ko ng gamot. Masakit diba? Pero ginawa ko yon para hindi maging malalang sugat mo. Ganon din ang pagdidisiplina ko sa iyo anak. Masakit pero para sa ikabubuti mo. Napayuko si Junjun. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magluha. Naalala niya mga panahon na yon. Ang kanyang ama na laging nasa tabi niya kahit gaano pa kalaki ang kalokohan niya. Pasensya na po tay. Pabulong na sabi ni Junjun. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ko po maintindihan noon. Akala ko po galit lang kayo sa akin. Hindi ako galit sa iyo anak. Nag-aalala ako. Nag-aalala ako sa kinabukasan mo. Gusto ko lang na maging matagumpay ka. Gusto ko maging proud ka sa sarili mo. At gusto ko maging proud ako sa iyo. Lumapit si Mang Simon at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Junjun. Ang bigat ng kamay ng kanyang ama ay hindi na nakakatakot, kundi nakakapagbigay ng seguridad. Kailangan mo pa rin mag-aral ng mabuti, Junjun. Hindi ibig sabihin na nag-usap tayo ngayon ay magbabago ng lahat. Kailangan mong ipakita sa akin na naiintindihan mo ang halaga ng pag-aaral. Pero pangako, susubukan kong maging mas malambot, mas kalmado. Susubukan kong pakinggan ka ng mas mabuti. Tumingin si Junjun sa kanyang ama. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata nito, ang pag-asa. Tumango siya. Opo tay, pangako po mag-aaral po ako ng mabuti at susubukan ko rin pong intindihin kayo.
Mula noon nagkaroon ng unti-unting pagbabago sa bahay ng mga Villanueva. Hindi nawala ang pagiging istrikto ni Mang Simon, ngunit nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa pagitan niya at ni Junjun. Madalas na silang nag-uusap, hindi lang tungkol sa pag-aaral kundi tungkol din sa mga pangarap ni Junjun, sa kanyang mga hilig at sa kanyang mga takot. Isang hapon nakita ni Mang Simon si Junjun na nagtuturo kay Maya sa kanilang homework. Nakangiti si Junjun at si Maya naman nakikinig ng mabuti. "Kuya, paano po to?" tanong ni Maya habang itinuturo ang isang problem sa math. Ito, ganito lang yan bunso. Kailangan mo lang intindihin ang konsepto. Parang buhay lang, kailangan mong intindihin kung bakit nangyayari ang isang bagay para maintindihan mo kung paano to sosolusyonan. Paliwanag ni Junjun, ang kanyang boses ay malumanay at matyaga. Nakita ni Mang Simon ang pagbabago sa kanyang anak. Ang dati ay mainitin ang ulo, ngayon ay matyaga. Ang dati ay ayaw mag-aral, ngayon ay nagtuturo. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nung sumunod na grading period, bumalik ang report card ni Junjun. Habang hawak niya ito, naramdaman niya ang kaba, ngunit hindi tulad ng dati. Ngayon, may kasama itong pag-asa. Inabot niya ito sa kanyang ama. Kinuha ni Mang Simon ang report card. Dahan-dahan niyang binuksan. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at pagkatapos ay sa tuwa. Ang marka ni Junjun sa math tumaas ng husto. Hindi lang sa math, kundi sa iba pang asignatura. "Junjun, ang galing mo anak! Napakagaling mo!" Ang sigaw ni Mang Simon, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Niyakap niya si Junjun ng mahigpit, isang yakap na puno ng pagmamahal at pagkabighani. Nagulat si Junjun sa yakap ng kanyang ama. Matagal na panahon na simula nang huli siyang niyakap ng kanyang ama ng ganito. Niyakap din niya ang kanyang ama ng mahigpit. "Salamat po, tay. Salamat po sa lahat," pabulong na sabi ni Junjun. "Hindi anak, salamat sa iyo. Salamat sa pag-intindi. Salamat sa pagiging matatag," sagot ni Mang Simon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Mula noon mas lalo pang lumalim ang pagmamahalan at pag-unawa sa pamilya Villanueva. Natuto si Junjun na ang disiplina ng kanyang ama ay hindi pagpapahirap, kundi isang paraan ng pagmamahal. Natuto si Mang Simon na ang pag-intindi at pakikinig ay kasing halaga ng pagdidisiplina. Ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa tensyon, kundi sa pag-asa at pagmamahalan. Ang tiktak ng orasan ay hindi natambol ng pasensya, kundi himig ng pamilyang nagkakaisa. Ang bahay ng mga Villanueva ay hindi na isang kuta ng pagkabigo, kundi isang kanlungan ng pag-ibig at pag-unawa. Sa likod ng matigas na tinig ng isang ama ay may pusong nangangapa rin sa tamang paraan ng pagmamahal. At sa likod ng katahimikan ng isang anak ay may sigaw na humihingi ng pag-unawa, hindi ng galit. Pader na may lamat. Minsan hindi kailangang sirain para maayos. Minsan sapat na ang pag-uusap, ang pagtanggap at ang yakap na matagal nang hinihintay. Sa isang tahanan, hindi palaging tama ang malakas. Minsan ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magpakumbaba, makinig at magmahal, nang hindi kailangang sumigaw. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito, sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang mga inspirational, love story, mga friendship stories na aming ibabahagi sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.